na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Carl, tambalanista since 2015. Nung nasa Pilipinas pa ako, background namin kayo ng partner ko habang papunta sa work. Ngayong nasa London na, solid tambalanista pa din. Sumulat po ako kasi I am bothered. Kailangan ko lang po ng opinyon ninyo kung tama ba itong nararamdaman ko. Hindi naging madali ang buhay para sa akin, tambalan. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Lumaki akong nagdiriwang ng Pasko habang nakalubog sa baha ang bahay namin. Walang kuryente at nakalublob ang paa sa baha habang nag-aaral sa lamesa. Pero kahit mahirap, hindi naging hadlang ang sitwasyon namin para makatapos ako ng high school. 2008 nang pumunta ang nanay at bunso namin sa Maynila para magbakasyon. Bago umalis, binilin sa akin ni nanay ang tatay ko at mga kapatid. Lumubog ang MV Princess of the Stars na sinakyan nila at kasama sila sa mga nasawi. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Hindi na ako nakagraduate ng college. At 17, nagtrabaho na ako sa call center. Pinasok ko din ang pagiging online tutor para mas makatulong sa pamilya. Kaso, nakabuntis ang brother ko. Wala naman akong nagawa kung hindi tanggapin at tulungan. Sinigurado kong maipagpapatuloy niya at ng asawa niya ang pag-aaral. Napatapos ko naman sila at sa ngayon, nagtatrabaho na ang kapatid ko at okay na okay ang kita. Ukay-ukay supplier din sila ng wife niya, may sariling ukay-ukay stores at may maliit na food business. Mahal na mahal ko yung 3 anak nila. Masaya akong makitang nakakatulong sila sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Kahit ako, bago ako nag-abroad, nagtrabaho ako sa kanila bilang online admin at marketing staff. Sinubukan kong mag-caregiver dito sa London pero hindi ko kinaya. Mukha lang siyang madali pero hindi. May problema din kasi ang spinal cord ko. Pakiramdam ko, I do not belong here. Namimiss ko ang Pilipinas pero ayoko namang iwan ang partner ko dito. Mahigit 12 oras na siyang nagtatrabaho kaya kawawa naman kung wala mag-aasikaso. Wala akong trabaho kaya natatakot ako na sasabihin ng iba. Ang ginagawa ko lang maglinis ng bahay, magluto at isikasuhin ang baon ng partner ko. Pinapaalala naman sa akin ni partner na wag ako masyadong harsh sa sarili. Wag daw masyadong mababa ang tingin ko sa sarili ko. Mag-iipon lang daw kami for a few years tapos uuwi na ng Pilipinas at dyan na lang magnenegosyo. Sobrang grateful din sa akin ng brother ko at ng asawa niya pero still, pakiramdam ko wala naman akong narating sa buhay ko. Tambalan, tama ba na nararamdaman ko ito? Sana ay mabigyan niyo ng linaw ang pag-iisip ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Carl.
Ayan. Hello naman sa'yo, Carl. Okay. Alam mo sa tema ng kwento mo, Carl, ang dami mo na talagang na-achieve sa True Lalo para sa ibang tao. Ayan. So, syempre talaga sa buhay natin, meron talaga tayong hinahanap na ano ba yung na-achieve ko para naman sa aking sarili. Kasi lagi ka nga puro kapalabas, 'di ba? Yung kalooban mo ngayon, parang feeling mo may kulang kasi parang sa sarili mo wala ka na-achieve, 'di ba? Parang ganun. Pero feeling ko parang lang. Kasi achievement din naman talaga yung nakatulong ka ng bonggang-bongga para sa ibang tao. Achievement na sa gitna ng lahat ng mga pagsubok na dinaanan mo ay okay na okay ka ngayon. 'Di ba? Kung titingnan mo nga sa lighter POV, 'di ba? Medyo masaya kaya yung buhay mo ngayon, 'di ba? Kasi wala ka ang iintindihin mo yung partner mo lang, asikasuhin mo yung partner mo lang. Tapos yung partner mo, very supportive, 'di ba? So kung susumahin mo, ayos ka ngayon. Totoo. Diba? Ganun lang talaga siguro, partner, no? Ang tao talaga sadyang walang kakontentuhan. Pag maraming trabaho, nagrereklamo. Ano ba yan? Ang daming trabaho. Ang hirap-hirap. Ano ba yan? Ang hirap maging mahirap. Pagod Correct. na ako. Diba? Kaya hindi tayo dami ng trabaho, ganon. Kaya tayo hindi kinukuha na dramatista, partner. Ay, paano yung pagod na pagod? Parang hindi naman pagod na ako. Parang nananakot yung pagod na pagod mo. Diba? Sabi ko pagod ako eh. Hindi pagod yung partner. Parang nilasing na hipon yan eh. Paano yung nilasing na hipon? Diba? Pero totoo, diba? Pag maraming trabaho, nagreklamo tayo na napapagod din katawang lupa natin, ang mga salitaan natin, ang hirap maging mahirap, bakit ko kailangan magtrabaho ng ganito, kailan ba ako titigil sa pagtatrabaho, bakit yung iba, ang daming reklamo. Pag wala namang trabaho, ganito, si Carl. Ano ba yan? Parang may mali. Kasi wala akong ginagawa. Ano sasabihin ng ibang tao? Diba? Walang kakontentuhan. Ganun sala talaga. Sa init, sala sa lamig. Diba? Nung nakaraan, nung January, February, ang lamig-lamig. Grabe. Ngayon, pa-summer na. Sure na ako sa mga reklamo ng init. Diba? Ganon na. I think ang importanticious na lang, Carl, is for you to appreciate the situation where you are in right now. So, ang sitwasyon mo ngayon, dinamnaman mo yung pagiging housewife. Namnamin mo yung pagiging taga-asikaso ng needs ng iyong partner. Kasi sabi mo nga, di ba, mahal mo. 12 hours na nagtatrabaho. Kawawa naman kung wala mag-aasikaso. E di tingnan mo sa perspektibong yun na you are doing a great job as somebody who is supportive to your partner. Doon na lang. Her name is Carl? Oo, Carl. Carl. Oo, okay. may partner siya, ganun. O, di ba? Okay. Hindi, tawag ko lang housewife kasi parang pa-wifey duties, ganun. Sa kanya partner. Kaya ka ba naguluhan? Wifey duties. Okay. Alam mo na, sa kanyang partner. Kung ano Di na-assume ko lang. Di ko sure. Hindi ko rin alam kung anong gender ni Kuya. Wife, tapos Carl, Oo, yung diba? pangalan niya. Hindi lalaki yata. Or pwede rin Carlene, di ba? Kasi yung Carla. pwede din ganon. Di ba nag-nickname ka pa, tinanggal mo ng isang letter. Hi, my name is Carla. You can call me Carl. Ang iksi. Ang laki ng binawas, girl. So whatever it is. Ang laki ng difference. Nakakainis. Na mga kami lahat, nagulat kami. Nickname Carl. Long form, Carla. Sorry, tawang-tawa. Friday na po kasi. Excited lang kami para bukas. Excited lang kami para bukas. Excited kami matulog na mahaba. Ganyan. So anyways, diba? I think yun lang. Alam mo, ganun na lang kasi lagi nating iisipin kasi yung what is important is the present. Muna. Kasi yung mga plano na pagnenegosyo, go. Bumalik ng Pilipinas, go. Nasa plano. Pero hindi pa naman sila dumadating, di ba? So, dito ka na lang muna sa today. Today, wifey duties. Today, asikaso sa London. O, di ba? Sarap naman nun. Sana all nasa diba? London. Kasi alam mo, partner, di ba? Eventually, when we all retire, yung ginagawa mo ngayon na paasi-asikaso ng mga mahal mo sa buhay, yan na din yung gagawin natin eh. In advance mo na nga lang yung sayo, di ba? Buti nga, nauna ka na. Kaya nga. Kumbaga, ito naman? Oo, ito naman. Lahat nga may papunta dyan. Tapos, di ba, kung tutuusin, di ba? Di ba, gets mo, partner, di ba? Parang lahat naman tayo, nagpupuspos tayo sa trabaho, yes. Pakamatay tayo sa trabaho, yes. May mga times na pagod na yung lalamunan namin ni partner, sasabihin namin, para sang bato, bakit parang ang pagtatrabaho namin, parang 10 yung anak namin, ganun.
Kasi eventually, pagkatapos ng kabisihan, dun din kami sa, hindi ko sure partner kung sa retirement mo, iniisip mo, Quezon. Doon ka ba? The secret. Probinsya? Hindi ko pa pinaplano. Sa bagay, present ka. Hindi, di ba? Ako kasi partner, kunyari retirement. Gumagaya kay Carl, advance mag-isip. Hindi, iniisip ko, retirement ko parang, yun na lang, yung hindi na ako sa gitna ng kabisihan ng Maynila. Sa gitna na ako ng dagat ng ng Bohol. Dagat ng Pasipiko. Sa Atlantic, di ba? Di ba? Hindi, parang, Nagpakalayo-layo. gusto ko na mag-retire. Gusto kong interviewin si Nicole. Nasaan kaya siya ngayon? Sige, Nasa isla ng... Kaliit-litang isla ng dagat Pasipiko. Hindi. Layo. Hindi, eventually, kasi di ba, pupunta tayo dun sa, yung may, kung ano na lang yung, kung sino yung mga mahal natin sa buhay, asikasuhin na lang natin yung needs nila. Di ba? Na hindi na kailangan trabaho ng puspusan, gano'n. In advance mo nga yung gano'n eh. Parang ngayon yung retirement mo kunwari. Ngayon pag naumay ka dyan, at least may time ka pang bumalik. Oo, di ba? Kasi, totoo, mukhang naumay eh. Mukhang hindi siya sanay na hindi siya nagtatrabaho. At may time kang bumalik. Oh, see? Di ba? May time ka, at least nauna lang yung retirement mo, gano'n. Na-feel mo na agad yung mararamdaman namin in the future. Correct. Totoo. Di ba advance? Hindi kwentuhan mo kami. Masaya ba? Ganon. Sabi niya, ano na pala ako? Ano na pala ako sa magsulat sa inyo? Di wala. Di ba? Ito naman parang... Lolo ko niyo ako, sabi niya. Ito naman parang bago ng bago. Parang hindi naman kilala yung Kaya tambalan. nga, Kailan ba kami nakatulong sa tao? Kaya kapag may nagsasabi sa amin na talaga laki ng ambag namin sa buhay nila, talagang nagtataka din kami minsan. Hindi, charot lang. Hindi, feeling ko lang, hindi ka lang kasi sanay na hindi ka aligaga. May ganun eh. Kaya parang feeling mo, tama ba? Yung mga tropa ako iligaga, gusto mo mag-join? Marami-rami sila. Hindi, tama ba partner? Parang siguro sanay siyang Kapag aligaga nakakita sila ng pulis, tataranta sila. Iba naman yun. Sabi namin, aligaga sila. Iba namang aligagaya partner. Yung mga friends mo talaga hanggang ngayon, takot pa rin sa pulis. Ano ba yan? Hindi pa rin ba sila tumitigil? Yung nagtatakbuhan pag nakakita ng pulis. Wala namang ginagawa. Nininervyos. Sabi mo kasi sa mga kaibigan mo, tumigil na eh. Oo nga. Hindi. Pero di ba, feeling ko lang kaya nagbigay si Carl ng perspektibo ng buhay niya para lang maintindihan natin kung saan siya nanggagaling. Kasi sa palagay ko, sanay siya sa aligaga, yung busy. Ang daming inaasikaso. Ngayon, isa na lang inaasikaso niya. So, parang nalungkot siya. Partner ko na lang na si kaso ko. Diba? Gusto ko maging caregiver para mag-asikaso ng marami. Hindi naman patok sa akin. Diba? Kasi may problema ako sa spinal cord. Ewan ko lang. Iniisip ko lang mga iniisip ni Carl ngayon. Pinipilit mo siyang intindihin. Pinipilit ko siyang intindihin kung saan siya nanggagaling eh. Kung ano saan ba nanggagaling to si Carl? Bakit parang na siya? Tarantang-taranta siya sa pagiging pag-aasikaso niya, pag-wifey duties niya. Diba? Ako nakikita ko lang dito. Kailangan mong establish yung appreciation mindset. Kung tutusin, ang nilahad mo sa amin are the negative happenings of your life. Yes. Marami namang magaganda rin malamang na nangyari sa'yo. Hindi mo lang siya tiningnan. Tama. Or di mo lang kunento, tinamad ka ba? Sinulang ka ba sa oras? Parang kayo mo na ba isama? Ganon. O nega kang person. Hindi ko na isama yung mga positive. Ganon. Masyadong negative yung dating sa amin. Sana tingnan mo din. Ngayon, siguro yun lang talaga yung intention mo, mag-share ng negative. Pero trabahuhin mo rin sa sarili mo na tingnan kung ano naman yung nangyaring magaganda sa buhay mo. Dahil madami naman. Yan. At kapag nakita mo yung magagandang nangyari sa buhay mo, ma-appreciate mo yan. Ma-appreciate mo yung existence mo, ma-appreciate mo yung ginagawa mo at present. Yes. Diba yung bilang nasa bahay at nagsisilbi sa partner mo, ma-appreciate mo yan eh. Hindi mo siya iisiping responsibilities. Tama. Diba halimbawa, may mga magulang na ang tingin nila napakabigat ng trabaho, ganito na lang ba lagi, asikasuhin ko yung anak ko. Pero nung binago nila yung mindset nila, nagkaroon sila ng appreciation mindset. Na ang saya pala. Ang saya pala na may oras. Yes. Oo. Na may oras ka sa mga anak mo, may oras ka sa asawa mo, inaasikaso mo yung almusal nila, sine-check mo palagi gabi-gabi yung assignment nila kung meron na, at na-enjoy nila yung ganong klase ng routine kasi na-appreciate nila yung ginagawa. So parang nababago, kailangan mo lang siguro, hindi not rewiring, but change your perspective into something positive. Na parang, meron ako dito, may partner ako, magpasalamat ako. Tama. Yung iba, walang partner. Nasa London ako. Yung iba, gusto makarating ng Big Ben sa London, Correct. pero ikaw nakakarating ka dyan, for sure. Big Ben lang yung narating ng iba.
Sabagay, oo. Oh, di ba? Gusto ng iba makita yung Big Ben ng London. Nandiyan ka, araw-araw, sawang-sawa ka na. O, ikaw? Yung mga tao dito, pigpen lang. ang exposure nila, mga apa. Pakain sa baboy. Oo, ganon, mga apa lang. O ikaw, Big Ben. Yes, di ba pag Oh, nakikita mo yan taray. isa-isa, magkakaroon ka ng happy trigger, appreciation and happy triggers. Tama. O tingnan mo yung ano niya, yung part pa na wifey duties. Oo. O, di ba? Ibig sabihin, di ba nagagawa? Afford ninyo. Actually, Yes. ibig sabihin, hindi nyo kailangang dalawa kayong magtrabaho para mag-enjoy ng life ninyo in London. Yes. Diba? Afford ninyo na isa lang ang nagtatrabaho, and that in itself, Yes. kabisyo, ay napakalaking blessing dahil ang dami po namin kakilala magpa-partner o di naman kaya mag-aasawa na wala silang choice kahit may mga bagets, may mga maliliit na bata. Dapat dalawang mag-work. Correct. Kasi hindi afford yung cost of living. Kahit nga dalawa na sila nagtatrabaho. Kulang pa rin. Kulang pa rin. O ikaw Diba? hindi eh. Isa lang yung nagtatrabaho, Correct, pero oo. pawilis-walis ka. Piling ko lang. Iniisip ko Diba, lang ang mga nakapamayawang ka, tapos nagwawalis ka, nagwawalis ka. Tapos Oo. ano kayang kakainin ng ng partner ko pag uwi? Oo. Di ba? Pag ganun-ganun ka lang. O, ganon. Di ba? Ay, may mga kilala kami, nag-aaway na pareho nagtatrabaho, di ba? True. Nagsasabi, sino magluluto ngayon? Ako na naman. Correct. Di ba? Parehas kasi silang pagod. Pareho tayong galing sa trabaho. Hindi, sino magluluto? Magugutom tayo pareho. Ayan. Ganon, nag-aaway na sila. Ikaw, di ba? Pawalis-walis. Baka nga wala masyadong... Nag-iisip ko anong lulutuin. Hindi lang yung part of feeling ko, wala masyadong winawalis kasi malinis sa London. Feeling ko lang, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought Feeling ko lang, partner. Feeling ko lang wala. 'Di ba? Tama eh. POV talaga eh. Totoo yun. I-appreciate mo. Ano ba yung meron ako ngayon? Ganyan. Tsaka alam mo, wag mo ring hihintayin na dumating yung panahon na na yung mga tao sa paligid mo mapagod. May ganun na mapagod sa pagpapaliwanag sa'yo na okay ka lang, 'di ba? Na kalma ka lang, chill ka lang, 'di ba? Pero kalma ka lang, chill ka lang. Dadating din tayo sa mga kung ano-ano pang mga plano. Pero for now, enjoy your partnership. Tama. Kung ano yung meron ka ngayon, meron yan. Meron kang ma-appreciate sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Tama. Walang-wala. At wag mong pagtagpi-tagpiin yung mga bagay na hindi magaganda na nangyari sa buhay mo. Dumaan na sila eh. Ibig sabihin, nalagpasan mo na sila. Correct. Huwag mo nang ibabalik yung kung ano man yung mga Naging ganap na hindi maganda, hindi maganda yung impact sa buhay mo. Unti-unti mo na silang kung di naman kalimutan, pero iset aside, di ba? Yes. Kung ayaw mong kalimutan, iset aside mo lang para hindi maapektuhan yung happiness na dapat Meron ka nararanasan today. mo today. Kasi pag pinipilit mo silang kunin at dalhin hanggang ngayon, di ba? Ikaw yung may hirapan. Ikaw yung may hirapang mag-isip, may hirapang gumalaw, may hirapang mag-decide. So dapat, again, di ba, live in the present, live in the now. Correct. Kailangan ngayon ka mag-focus, anong meron ka, nasa London ka, anong may enjoy ko pag nasa London ako, may partner ka, anong may enjoy ko pag may partner ako, di ba? May malamang may resources ka dyan, di ba? Anong magagawa ko sa buhay para mag-enjoy ako gamit ang resources ko? Ito na muna, Yes, di ba? mag-enjoy mo yung life. Feeling ko sanay kasi siya na aligaga eh. May ganun eh. Yung parang, bawa, yung mga taong sanay na magtrabaho, tas isang araw, kailangan nila mag-retire. Yung talagang banat na banat sila sa pagtatrabaho, tas isang araw, kailangan nila mag-retire. So may feeling tuloy sila na parang lost ako kasi biglang wala akong work or biglang hindi ko kailangan magtrabaho or biglang hindi ko kailangan gumising na maaga or wala pala akong pupuntahan. Parang ganun. May ganun kang pakiramdam ngayon eh kasi sanay ka ngang aligaga ka at sobrang busy mo talaga. Pero enjoyin mo lang. Yun yung sinabi natin kanina, partner eh, 'di ba? Parang imagine mo na nag-retirement ka na ano mo siya. Nauna ka na, 'di ba? Tapos ang kagandahan, early retirement ito, correct. ganyan yung experience. Yes, 'di ba? Early retirement, ganun yung experience. Tapos ang kagandahan, sabi nga ni partner, pwede ka pang bumalik dun sa hindi ka mag-retire. Ikaw lang nakagawa niyan. Correct, ikaw lang nakagawa niyan na uli retirement, 'di ba? Totoo. Tapos yung mga babalik nag-retire ulit. ng nasa tamang edad, nung nagulat sila, ganito pala yung feeling ng isang retiree, walang ginagawa. Walang ginagawa. Ayoko pala. Wala na silang babalik ang work kasi nag-retire na sila. Ikaw, medyo naalibadbarang ka dyan sa feeling mo ngayon, 'di ba? Pwede kang bumalik, pero not now. Kasi nga, wala ka pa rin namang, sabi mo, caregiver gusto mo, tapos hindi naman pala patok sa'yo. waiting lang. Tsaka, yun nga, si partner nag-assure na huwag ka daw masyado maging harsh sa sarili mo.
mo, di ba? Yes, yes. O, so, dun palang kabisyo, ano na yun, enough reason para maging thankful sa sitwasyon na meron ka ngayon. Correct. At isipin mo, supportive sa iyo yung partner mo. Concern siya eh. Tama. Diba? Alam niya yung nararamdaman mo, correct. Mahal ka kasi sinusuportahan ka. Wala ka namang kinawentong ginugutom ka. Tama, parang wala namang ganun kasi kung hindi maganda yung experience mo dyan sa London, uuwi ka na ng Pilipinas. True, hindi mo na siya hihintayin, di ba? Hindi mo na siya asikasuhin. So tingnan mo yung mga aspetong yon kasi yun yung mga bagay na dapat pagtuunan mo ng pansin para magkaroon ka ng appreciation. And ulitin natin, ang taong appreciative sa buhay nila, sila po yung masaya. Sila yung pinakamasaya. Correct. Kasi yung may mga persons of, may feeling always of gratitude. Yes. Kasi kung ikaw yung tipo ng taong walang appreciation sa bagay, kahit alam mong meron ka na, di ba, may resources ka naman, o sapat, minsan nga sobra-sobra, pero kung hindi mo naman sila na-appreciate, useless kasi hindi ka happy. Because you don't know how to appreciate, 'di ba? So yun lang yun, appreciation mindset. Doon talaga nagkakatalo ang mga tao sa mindset or perspective na tinatawag o yung ano yung pagtingin mo sa nangyayari sa buhay. Paano mo tinitingnan ng isang bagay. May mga tao talagang simple lang ang buhay pero sobrang saya. May mga tao namang marangyana pero parang kulang pa. Ganun na, tas hindi pa sila masaya. Kasi nga, difference is mindset. Okay na ako. Hindi ko naman kailangan na sobra-sobra importante sa akin, di ba? Simple lang. At masaya na sila ng ganun. Kasi yun yung perspective nila. Mas masaya sila ng simple lang. May mga tao namang mas masaya sila ng magarbo, di ba? Yes. At yun yung mindset sila nila. Oo. Makikita mo ang difference sa mindset ng isang tao. Nitong nakaraan makita mo yung halimbawa yung perspective naman ng galing ako sa isang event ng bonding ng parents and kids. Okay. So Kumusta pala? So may activities. Makita mo talaga yung difference ng mindset ng bawat tao. So merong hiking and trekking na tinatawag. Ay, taray. Kumusta yung buto-buto mo dyan, friend? May pa-hiking, trekking ka pa nalalaman dyan. Kumusta yung sugar natin dyan, friend? Kumusta? Okay ka lang ba? Siyempre, join tayo sa mga Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Okay. Oo. So, Girl Scouts of the Philippines, Boy Scouts, lahat ba? Like Boy Scout lang. Lahat ng school, di ba? May mga So, nag-camping, trekking, hiking. So, meron doon, may isang activity na magte-trek ka talaga. So, makita mo yung difference. May parents na, huwag tayong mag-join. Anak, hindi natin kaya to. Tama. Ako yun. Ako yung type of parent na yan. Huwag madadapa tayo dyan. Tayo sa tent. Oo. Makita mo, tapos pag nilingon mo, kasi yung katawan mo nga si Jimmy Santos. Grabe ka. Judgmental ka. Mga tatay na malalaki ang katawan. Depende sa sinama ng kids. May dong both parents. Hindi yung tiningnan mo na yung ginudge mo. Judger ka. Hindi mo alam baka may sakit yun. Hindi ko rin alam. Sabi ko, mas malakas ka. Ang laki mong tao. Oo. Tapos ayaw mo talaga tingnan, Jimmy Santos. Ganun kalaki, ganun katangkad, ganun ka. Tapos karga niya yung anak niya mo. Pag ganon. Tapos sabi nung mag-ama, anak ko na tayong pumunta, doon na tayo sa tent. Nakakatakot, baka malaglag tayo. Ganon. Tapos yung sa unahan ko mas malaki pa nga siya kaysa doon sa bundok. Charot. Tapos yung sa unahan, yung bata yung takot na takot, let's not go there, we're gonna die. Ganon. Pero sabi nung nanay, anak, come on, let's go. This is part of the activity. Try natin. Kailangan natin makuha yung points kasi may points pag na-accomplish mo yung activity. So, makita mo yung difference ng POV ng bawat tao. So makita mo, pag lumaki, alam mo kung sino yung batang may determination. Ay, grabe ka naman, ginudge mo agad. Pwede rin naman magkaroon ng determination yung anak ni Jimmy. Sa ibang paraan. Ikaw na si Jimmy Santos sa kwento, di ba? Pero para lang ma-idea tayo kung ano yung na iba-iba ang takbo ng utak ng bawat tao. Tapos ako naman nakita ko yung may mga lola nga nakasama na senior citizen kinakaya yung trekking. Mahirap ba? Medyo mahirap. Babad ka pa sa araw. Ay, naku, good luck talaga. So malamang ikaw yung magsasabi na, anak, dito na lang tayo sa tent. Ako talaga, sasabihin ko. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya lalaking matikas, di ba? Papatikasin ko siya sa ibang paraan. Kasi while, di ba, iba-iba ng POV, iba-iba din ang sitwasyon. Correct. Di ba? Kaya nga, ewan ko, kung natatanda mo, di ba dati, talagang lumaki talaga tayo sa kahirapan eh. Ramdam na ramdam talaga natin yun eh. Yung mga anak natin ngayon,
hindi, hopefully, 'di ba, hindi nila ma-experience yung talagang yung kung ano man yung naranasan natin na kakulangan, 'di ba? So may isip mo, kasi tayo naging matibay tayo dahil doon eh. So may isip natin, paano kaya magiging matibay tong mga to? Kung hindi nila dadanasin yung paghihirap na katulad na dinanas namin. Pero may kanya-kanyang sitwasyon na magpapatikas sa kanila at magpapatibay sa Totoo. kanila. Kasi kanya-kanya 'yun. Correct. At panahon yung magsasabi. Sitwasyon na magsasabi kung kailan nila ibibigay sa tao yon. Kaya siguro kung babalik tayo dito kay Carl, Diba? baka siguro You can change your mindset. Pwede naman. May pwede kalayaan naman. tayong baguhin ang mindset True. ng bawat isa. Correct. Diba? Kung nasanay ka dati na parang fixed yung mindset mo na hindi, dito lang ako. Ito lang 'yun. Oo, pero darating din yung time na ma-realize mo, ay kailangan ko palang I need to step out of my comfort zone. I-try naman na-explore ang ibang bagay. Ganon, nababago naman siya. Hindi naman laging ganyan. Huwag kang mag-alala. Tama. Dadaling ka sa sitwasyon, ilalapit ka sa isang tao o pagkakataon na babaguhin yung mindset mo. Basta kailangan makuha mo lang yung essence nun. Kung hindi man essence, yung lesson. Tama. Bakit nga ba ako nandito sa ganitong klase ng problema? Anong essence nito? Anong correct. lesson na pwede kong makuha dito? O bakit nga ba sobrang saya ko dito? Bakit ang saya-saya ko ngayon parang walang problema? Kailangan makuha mo yung essence nun. Ganun. Ganon siya. Okay, docs. Kidok. Akala ko may Arena Plus tayo. Nag-prepare ako ng script. Mamaya. 3 months yun eh. Okay. May ano ba? May Hindi ko napansin. 3 months yun siya. Endo na lang later. Okay. Yun, Chuper is back, sabi ni EJ Marcelo. Rene Limonasque, ganda naman Miss Nicole, I love the blouse. Thank you naman. Judger ka daw, sabi ni Joella Formosil, partner. Matagal na kaya. hindi lang halata. Mas halata lang sa akin, di ba? Pero si partner din, may ganon. Okay. Happy birthday kay Odi Amado, galing kay Norsky Esquilio. Hi Tambalan, sa wakas nakapanood din ng live. Kaloka yung employer ko. Nung nasa umaga ang work ko, puro replay sa FB yung pinapanood ko. Now, nung nalipat kayo sa tanghali, sobrang saya ko kasi makakapanood na ako. Hindi ko mabasa. Ng live. Ayun, nag-reshuffle. Napunta ako sa tanghali. Kaasar. Kaya balik nood ako ng replay. Buti na lang, off ko today. Vent ended, sabi ni Rhea Martinez. O di, okay. Mahalaga, nakakarinig ka, nakakakita ka. Ayos na muna yon. Hello kay Adja Arsenal na nakatutok sa atin. Thank you very much. Okay, docs. O, kaya mo yan, Carl. Yes. Tingnan mo lang yung mga bagay na positibo. Kaya mo yan. Kasi yun yung control mo. Bagay na nakapagpapasaya sa'yo, yun lang titingnan. Yun yung gawin mo. Yes. Okay. O siya. Exit na tayo, partner. Babush. Exit, babush. Buyers, happy weekend, everyone.